Inutos ni Pangulong Bongbong Marcos ang paggamit ng lahat ng government assets sa pagresponde sa Bagyong Christine. Kabilang sa pinagagamit ng Pangulo ang mga presidential helicopter. Pinade-deploy ni PBBM ang lahat ng available na transportation assets ng pamahalaan para sa nagpapatuloy ng rescue at relief operation sa gitna ng Bagyong Christine. Para sa manpower, iniutos din niya ang full mobilization ng AFP personnel at iba pang uniform agencies. Kanselado rin ang leave ng mga uniform personnel maliban na lang kung medical o humanitarian ang dahilan. Kaninang umaga, nagsagawa rin ng situation briefing sa Malacanang ang Pangulo kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dito, iniulat ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na nagsimula ng makapagpaabot ng tulong sa Naga City sa Bicol. This morning, I met with Governor Luigi Villafuerte, and basically, the update is of his 36 local government units, 9 of them are still submerged underwater. No. Ang problema, yung tinutukoy ni Rex Gatchalian na DSWD Secretary Teacher Pinglot. Ano po? Susko todo trabaho ang presidente. Kaya nga, yun yung naging trending mga kababayan na namimigay ng 500 habang nakababad sa baha ang marami nating kababayan na nandiyan sa Bicol region. So eto na nga, tuloy natin ito nga pahayag na ni Rex Gatchalian. Ano po? Ito po DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pasok. Of the 36, 6 are partially submerged. But the good news there, Mr. President, is the local government unit has been quite aggressive in doing house-to-house food relay. Kasama ni Gatchalian si Naga City Mayor Nelson Legacion na umapela ng tulong sa national government. Sa ngayon, I think around 20,000 families residing in about 9 barangays ay baha pa rin. At dito ngayon nakafocus yung aming rescue operations as well as relief operations. Pero I must admit, Mr. President, at hinihingi po namin yung tulong, particularly ng DSWD, kinukulang na po kami sa pagkain, sa tubig. Kinukulang saan? Sa pagkain, sa tubig, hindi pera. Ano po? Maliwanag naman, mga kababayan? Pagkain, tubig ang kailangan ng mga tao, hindi pera. Kasi sa panahon ngayon, lahat, kahit naman meron kang stock na pagkain dyan, hindi mo ibebenta. Kasi hindi natin alam kung kailan uupa yung baha. At kung kailan titigil ang pag-ulan. Kasi eto na nga, isa pang problema. Abay, nagbabalak pa si Christine. Bumalik pa. Mukhang meron pang naiwan. Hindi niya naisama. Baka naman, baka naman si Sara, babalikan at isasama na. Dapat lahat na. Lahat na ng kurakot sa gobyerno. Isama na ni Christine. Papaalis ng bansa. Kasi umikot pa. Mukhang babalik pa talaga. Diba? Dapat siguro ipagdasal natin. Lahat ng mga politikong mga animal, lahat ng mga kurakot na tulad ni Sara Abakay. Baka naman, Christine, balikan mo na at isama mo na sa iyong pupuntahan. Diba? Tuloy. Kung matutulungan po kami ay malaking utang na loob po namin ito sa pamahalaang national, sa inyo pong administration, Mr. President. Pati ang problema sa kakulangan ng petrolyo sa lugar, inihag din legasyon. Sa ngayon, kakaunti na lang. Paano ba naman hindi magkakaroon ng kakulangan sa mga petrolyo? Lubog na lahat, 'di ba? Boss Mike, may donation drive po ba? Yun po yung aking iuuwi bukas. Aming uumpisan na po yan, Teacher Pinglot. Ano po? At aming i-announce at inyong makikita yung aming gagawin kung paano uumpisan yan. Ano po? Sige, pasok. At ang aming unang tutulungan ay yung mga taga-Talisay na talaga namang grabe, mga kababayan. Sige, tuloy. Daw ang nire-rescue at nakatutok na sila sa relief operation sa Naga. Mahigpit naman ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na ipagpatuloy ang ginagawa at pakikipag-ugnayan. Narinig ninyo? Mahigpit ang direktiba. Ibig sabihin, utos, diretso.
na walang titigil sa lahat ng mga naumpisahang mga trabaho. Bakit? Kasi kailangan talaga yan na gawin dahil marami talagang taong sa panahon ngayon nahihirapan. Lalong-lalo na yung mga lugar kung saan talagang tinamaan ng mabigat at matinding pagbaha, pagguho ng lupa, at syempre, nagbuwis sila ng buhay dahil saan? Yan, sa bagyong Christine. Akala ko ang Christine mabait, pero teka muna mga kababayan. Sa bagay, kung ikukumpara natin sa Odette, sa kay Undoy, at kay Yolanda, mga kababayan, PBBM lang malakas. Thank you naman. Ha? Lagi nandiyan si PBBM, bigla-bigla na lang lumalabas yan. Rescue at nakatutok na sila sa relief operation sa Naga. Mahigpit naman ang direktiba ng Pangulo sa lahat ng mahalaan na ipagpatuloy ang ginagawa at pakikipag-ugnayan. Just remember, there are people still, there are... Nakita nyo mga kababayan, walang tigil yan. Kung saan-saan na lang nagpupulong si Pangulo. Hindi nga na nga natin alam kung opisina niya to sa Malacanang. Minsan nasa isang maleta kwarto. Minsan eto naman, medyo maayos-ayos. Pero yung biglaang patawag na meeting ni Pangulo nung kasagsagan ng bagyo, nasa maliit lang silang kwarto. Pero eto, tingnan nyo. Di ba? Medyo maayos at maaliwalas na. Para naman makapag-isip-isip sila ng mas malalim na at makagawa ng konkretong plano para sa ating mga kababayan na nangangailangan. Di ba, mga kababayan? Teacher Pinglot, thank you naman. Opo. Sige, tuloy natin to. Pasok. There are people still in water right now. They are still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So, totoo yan. Tama yung sinasabi ni Pangulo. Kaya naman dapat hindi talaga nagtutulog-tulugan. Hindi dapat nadidelay, hindi dapat nalilate ang lahat ng tulong. Maliban na lang talaga, mga kababayan, kung hindi na kaya, kung malalagay na sa alanganin sobra, maging yung kaligtasan ni Pangulo. Pangulo natin yan kailangan protektado, tandaan nyo. Kasi pag nawala si Pangulo, ang papalit, demonyo. Gustong maging presidente doon sa imperno. Biruin ninyo, kung mawala si Pangulo, ang papalit, Pangulo na gustong maging Pangulo sa imperno. Teka muna, baka yung buong bansa, baka yung buong Pilipinas, mga kababayan, maging imperno kapag sila ang namuno at pumalit kay Pangulo. Kita nyo? Hirap nun, mga kababayan. Biruin nyo galing na sa bibig nila. Sabi nga at kasabihan, di ba? Sabi at kasabihan? Ang isda nahuhuli sa bunganga. Hindi masasambit yan kung hindi galing sa kalooban yan. Ibig sabihin, mga kababayan, kalooban lumabas sa bunganga niya na talagang yun ang plano niya para sa ating lahat. Naku, napakahirap yan. Napakahirap. Sige, tuloy. if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. Pagkatapos ng briefing, nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo sa Cavite at Batangas para makita ang epekto ng severe tropical storm Christine. Mobile Journal Julie Baiza. Idugtong natin yan. Yung nag-viral inspection. Nasaan yan, boss? Pasok! Makinig. Carry the flame that will burn until Marcos has returned. Kita niyo mga kababayan. Tingnan niyo. Mga kababayan. Ayan, lahat ng pwersa mga kababayan.
Yan ba yung hindi nagtatrabaho na sinasabi nila, mga kababayan? Ha? Yan ba yung hindi nagtatrabaho? Oh. May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa Pinapakita lang natin na mayroong ginagawang Pangulo. Hindi tulad ng iba, puro na lang batikos. Pero tanungin nyo sila, may naitulong ka ba? Wala. Wala. Yan ang isasagot nila. Ano ang nagawa nila? Wala. Mambatikos lang. Yun lang ang kaya nila. Pero yung pagtulong, alam nyo mga kababayan, sa panahon ng mga ganitong pagkakataon, tigilan nyo muna yung pamumulitika. Ang gawin natin, nako, magkapit-bisig tayo at magsama-sama. Tumulong sa kapwa. Yan ang kalooban at kagustuhan ng Panginoon. Tumulong sa kapwa sa panahon ng kalamidad. Huwag niyong sasabihin ngayon lang nangyari to. Bakit? Nangyari to ng panahon ni Aquino. Nangyari to ng panahon ni Digunyo. Nangyari to ng panahon ni Gloria. Bakit ngayon parang ang sakit-sakit na sabihin ninyo na kasalanan ni Pangulo na nangyari to? Bakit? Mga kababayan, hindi ba normal na nangyayari to sa bawat mga termino ng mga Pangulo? Mga bobo kayo. Diba? Mga bobo kayo. Baka nakakalimutan ninyo sa sobrang damage ng nagawa ng bagyong Yolanda. Anong ginawa ng buong mundo? Hindi ba tumulong? Tumulong sa ating bansa. Ang problema, yung tulong ng mga ibang lahi, ibang bansa sa atin, nako, nawala. At yung iba nabulok. Yan ang nangyari. At eto pa, hindi ba nung panahon ni Undoy, ang laki rin ng baha at ang laki ng damage. Kung malaki yung damage yan, mas malaki yung Yolanda. Hindi nyo alam. Hindi nyo alam. Wala na akong magagawa. Diba? Wala na akong magagawa. O isa pa, diba yung bagyong Odette? Tandaan nyo yung bagyong Odette nung panahon ni Digong. Nung panahon na yan, makikita nyo, sa ibang mga post, nandiyan tayo, tumutulong sa mga kababayan nating apektado. Kung hindi nyo alam yan, ay hindi naman ako nagpo-post ng ginagawa ko. Okay lang sa akin yung iba na lang na tao para hindi sabihin, pati ba naman yung ginagawa mo, ipinagyayabang mo. Kaya nga, mga kababayan, ako, hindi. Lahat na lang yan, mas okay, ibang tao na lang gumawa kaysa tayo. Tuloy. bagong lipunan, nagbabago ang lahat. Kita nyo? Yan lang, sample lang yan ng mga ginagawa ni Pangulo. Pero ang tanong ko, nasaan si Sara nyo? Diba? Tanungin natin sila. Tanong natin, nasaan si Sara nyo? Habang bumabagyo. Nung panahon ni Digonyo, nasaan si Digonyo? Hindi ba nag-sorry yan? Nag-sorry yan nung panahon ng bagyong Odette doon sa may Puerto Princesa na abot-abot yung hingi ng paumanhin dahil late na late siya. Kita nyo mga kababayan? Tapos ngayon, ang Pangulo halos hindi na matulog. Kakaisip kung anong solusyon sa mga problema nating to. Tandaan nyo, hindi lang problema ni Pangulo to. Hindi lang problema ni Pangulo to. Problema ito ng lahat ng Pilipino. Kaya anong kailangan natin gawin mga kababayan? Sama-sama tayo. Yan ang problema sa inyo. Asa na lang kayo ng asa sa lintik na gobyerno. Palibhasa, nasanay kayo nang nakasahod na lang ang mga daliri ninyo. Ang hirap niya mga kababayan, baguhin nyo na yung mindset ninyo. Sa panahon na ito, may unos, wala na dapat sisihan dito. Ang dapat natin gawin, magtulong-tulong tayo para makabangon agad ang gobyerno at ang mga Pilipino. Di ba?
Mm. Mm. Our beloved Boss Mike